Pagbasa sa aklat ng Isayas, Kabanata 3 hanggang Kabanata 5. Kaguluhan sa Jerusalem. Aalisin na ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon sa Jerusalem at sa Huda, ang lahat nilang ikabubuhay at pangangailangan, ang tinapay at ang tubig, ang magigiting na bayani at ang mga kawal, ang mga hukom at mga propeta, ang mga manghuhula at ang matatandang pinuno, ang mga opisyal ng sandatahang lakas, ang mga pinuno ng pamahalaan, ang kanilang mga tagapayo, at ang mahuhusay na salamangkero, gayon din ang mga bihasa sa mga agimat. Ang mamumuno sa kanila'y mga musmos na bata, mga sanggol ang sa kanila'y mamamahala. Aapihin ng bawat tao ang kanyang kapwa. Hindi igagalang ng kabataan ang matatanda, maging ang hamak ay lalaban sa nakatataas sa kanya. Darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa mismong bahay ng kanilang ama upang sabihin, "Mayroon kang balabal kaya ikaw na ang mamuno sa amin. Ikaw na ang mamamahala sa gumuho nating kabuhayan." Ngunit tututol ito at sasabihin, "Hindi ko kayo matutulungan, wala kahit tinapay o balabal sa aking bahay. Huwag ninyo akong pamahalain sa ating bayan." Gumuho ng Jerusalem at bumagsak na ang Huda, sapagkat sumuway sila kay Yahweh, sa salita at sa gawa. Nilapastangan nila ang kanyang maningning na kalagayan. Ang pagkiling nila sa iba ay katibayan laban sa kanila. Gaya ng Sodoma, hayagan sila kung magkasala. Hindi nila ito itinatago. Kawawang mga tao. Sila na rin ang nagpahamak sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, "Mapalad kayo sapagkat mapapakinabangan ninyo ang bunga ng inyong pinagpaguran." At sa masasamang tao, "Kawawa naman kayo, ang sasapitin ninyo'y kapahamakan. Kung ano ang inyong inutang ay siya ring kabayaran. Kung ano ang inyong ginawa, gayon din ang gagawin sa inyo. Mga bata ang umaapi sa aking bayan. Mga babae ang namumuno sa kanila. O bayan ko, inililigaw kayo ng inyong mga pinuno. Nililito nila kayo sa daang inyong nilalakaran." Hinatulan ng Diyos ang kanyang bayan. Nakahanda na si Yahweh upang ibigay sa kanyang panig. Nakatayo na siya upang hatulan ang kanyang bayan. Ipapataw na ni Yahweh ang kanyang hatol sa matatanda at mga pinuno ng kanyang bayan. Ubasan ng mahihirap inyong sinamsam, inyong mga tahanan puro nakaw ang laman. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Babala sa kababaihan ng Jerusalem. At sinabi ni Yahweh, "Palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem. Taas noo kung lumakad, pasulyap-sulyap kung tumingin, pakending-kending kung humakbang, at pinakakalansing pa ang mga alahas sa paa. Dahil dyan, pagsusugatin ni Yahweh ang kanilang ulo hanggang sa sila'y makalbo. Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang mga alahas niya sa paa, ulo at leeg, ang mga kwintas, pulseras at bandana, ang mga alahas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango at mga agimat, ang mga singsing sa daliri at sa ilong, ang mamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, ang maninipis nilang damit, mga kasuotang lino, turbante at belo. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho. Lubid ang ibibigkis sa halip na mamahaling sinturon. Ang maayos na buhok ay makakalbo. Ang magagarang damit ay papalitan ng sako. Ang kagandahan ay magiging kahihiyan. Mamamatay sa tabak ang inyong mga kalalakihan at ang magigiting ninyong kawal sa digmaan. Magkakaroon ng panaghoy at iyakan sa mga pintuang lungsod.
at ang mismong lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na nakalupasay sa lupa. Sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, "Kami na ang bahala sa aming kakainin at isusuot na damit. Pakasalan mo lamang kami para mawala ang kahiyang taglay namin sapagkat kami walang asawa." Muling itatatag ang Jerusalem. Pagdating ng araw na iyon, pasasaganain at pauunlarin ni Yahweh ang lahat ng nananatiling tapat sa kanyang bayan, at ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem, silang mga pinili ng Diyos upang mabuhay. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, huhugasan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at ang dugong nabuhos doon. Pagkatapos, lilikha si Yahweh ng isang ulap kung araw na lililim sa bundok ng Sion at sa mga nagkakatipon roon, at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan. Awit tungkol sa ubasan. Mayroong ubasan ng aking sinta. Sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Huda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito'y katuwiran, ngunit panay pangapi ang kanilang ginawa. Ang kasamaan ng tao. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na mga bukirin, hanggang mawalan na ng lugar ang ibang mga tao, at kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, maraming tirahan ang mawawasak, malalaki at magagandang mga tahanan. Sira at pasak na ito'y iiwan. Sa bawat 8 ektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha. Sa bawat 10 kabang inihasik, 5 salop lamang ang aanihin. Kawawa ang maagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Inaabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Tugtog ng lira sa saliw ng alpa, tunog ng tamburin at himig ng plauta, saga ng alak sa kapistahan nila, ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Kaya nga ang bayan ko ay dadalhing bihag ng hindi nila nalalaman, mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno, at sa matinding uhaw ang maraming tao.
Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubuka nito ng maluwang ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Ang lahat ng tao'y mapapahiya, at ang mayayabang ay pawang ibababa. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat, at sa pagpapakita ng katuwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga tupa at mumunting kambing. Kawawa kayo, mga makasalanan na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan. Hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo, pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos. Maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel nang ito'y malaman natin. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Mga bida sa inuman, kawawa kayo. Mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan. At sa taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. Kaya kung paano ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas, at ang ugat nila'y dagling mabubulok, sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, paparusahan niya ang kanyang sariling bayan. Mayayanig ang mga bundok, mga bangkay ay mga ngalat na parang mga basurang sa lansangay sasambulat. Ngunit ang puot niya ay hindi pa mawawala. Kanyang mga kamay handa pa ring magparusa. Huhudyatan niya ang isang malayong bansa. Tatawagin niya itong mula sa dulo ng lupa, at mabilis naman itong lalapit. Isa man sa kanila ay hindi mapapagod o makakatulog o madudulas. Walang pamigkis na maluwag o lagot na tali ng sandalyas. Matutulis ang kanilang panudla at nakabanat ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang kabayo ay sintigas ng bakal at parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahe. Ang sigawan nila ay parang atungal ng batang leon na nakapatay ng kanyang biktima at dinala ito sa malayong lugar na walang makakaagaw. Sa araw na iyon ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat. At pagtingin nila sa lupain, ito'y balot ng dilim at pighati. At ang liwanag ay natakpan na ng makapal na ulap.